Napakalinaw ng propesya. Darating ang isang bayani para iligtas ang kaharian, itataas niya ang sagradong espada, haharapin ang itim na dragon, at ibabalik ang kapayapaan. Sa kasamaang palad, may isang tao sa tanggapan ng mga tadhana na maling nagbasa sa form. Sa halip na isang maalamat na mandirigma, isang ordinaryong lalaki ang kanilang napili, pagod, at bahagyang hinihingal matapos umakyat ng 2 palapag. Nang dumating ang mga pari para kunin siya, nakatsinelas siya at palpak ang niluluto niyang sopas. Tinanong niya kung maaari ba siyang tumanggi. Sumagot ang mga pari na hindi, dahil opisyal na ang propesya. Tinanong niya kung maaari man lamang niyang tapusin ang pagkain. Tiningnan nila ang sopas at nagpas siyang walang taong dapat maparusahan ng ganoon. Ibinigay sa kanya ang sagradong espada. Maganda ito, kumikislap, napakaluma, at sobrang bigat. Sinubukan niya itong buhatin ng may dignidad. Ang nagawa niya lamang ay sumakit ang kanyang likod. Pagkatapos ay tumanggi rin ng malaking puting kabayo na pasakayin siya, marahil dahil gusto nitong manatiling buhay. Gayunpaman, pinalakpakan siya ng buong kaharian. Umiiyak ang mga tao, naghahagis ng mga bulaklak at isinisigaw ang kanyang pangalan. Ngumingiti naman siya na parang isang lalaking alam na hindi siya sapat para sa tungkulin, pero umaasang walang agad na makakapansin. Sa kasamaang palad, nakatira lamang ang dragon sa likod ng bundok. Matapos ang 3 araw na paglalakad, 2 paltos at isang opisyal na reklamo mula sa kanyang mga tuhod, nakarating siya sa harap ng yungib. Lumabas ang dragon sa gitna ng makapal na usok. Napakalaki, nakakatakot, Mare Ingel. Pagkatapos ay tiningnan nito ang napili mula ulo hanggang paa at nagbago ang ekspresyon nito. Maging ang dragon ay tila nadismaya. Hindi maganda ang simula ng laban. Natisod siya sa sarili niyang balabal. Nawala niya ang kanyang kalasag. Naihagis niya ang espada sa maling direksyon. Nanatiling nakatayo ang dragon, halos nahihiya para sa kanya. Tinanong nito kung bahagi ba iyon ng isang tusong plano. Tapat na sumagot ang bayani na hindi, ganoon lamang talaga ang kanyang pagkatao. Kaya binasa ng dragon ang propesya. Pagkatapos ay binasa nito ang form. Pagkatapos ay naunawaan nito ang pagkakamaling administratibo. Nagbuga ito ng mahabang buntong hiningang may kasamang apoy, umikot ang mga mata, at sinabing tumatanggi itong mamatay sa isang labang napakahiyang panoorin. Bilang respeto sa sarili, nilisan nito ang kaharian. Umuwi ang bayani at sinalubong bilang tagapagligtas. Nagtayo ng mga estatwa, sumulat ng mga awitin. Walang sino mang nakaalam na umalis ang dragon dahil sa sobrang pagkadismaya. Mapagkumbaba niyang tinanggap ang mga parangal dahil sa wakas ay naunawaan na niya ang kanyang tunay na lakas. Biguin ang mga inaasahan para talunin ang tadhana.